Kapayapaan ang sumaatin pong lahat. Elder Ryan Bernabe, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw na ito, hindi lamang isang magandang araw ang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Pinagpala sapagkat may pagkakataon tayo na tumalikod sa masama at hindi pagdusahan ang kapahamakan na maaaring itulad nito. Mga kaibigan, alam niyo po, ang kailangan lamang ay manatili tayo sa Panginoon at tumalikod sa masama at tiyak nating matatanggap ang biyayang hatid ng Blessed Day. Masimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Muli ay isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat sa atin ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating pong mga buhay ay meron tayong guide na nagiging basis po ng ating mga meditation at ng ating reflections. Kaya't sa part na ito ng Blessed Day, amin pong buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng ating kapatid na Hiel, na siyang pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango po sa daily reflection na love notes. Pakinggan po ninyo. The man whose ear is open to the teaching of life will have his place among the wise. Proverbs chapter 15, verse 31. Disciples are teachable servants of Christ. Constructive criticisms are given faithfully and in a friendly manner, with the good intentions of correcting that which have been done wrongly. If the advice is taken and obeyed, the disciples become wiser and takes the character of his teacher. It benefits the disciple to listen and heed the advice of the wise as it leads him to spiritual growth. Let us obey the teachings of the ministers of Christ, our elders in the church. In time, you will become teachers and leaders, making disciples for Christ. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Kawikaan 15:31. Ang tunay na alagad at lingkod ni Kristo ay handa at maaari pang turuan. Yung mga tinatawag na constructive criticism na sinasabi ng tapat at sa maayos na paraan upang itama ang maling nagawa. Kung ito ay tatanggapin at susundin, tayong mga alagad ni Kristo ay magiging mas maalam at kalaunan ay magiging kagaya ng ating dakilang guro, ating teacher, Panginoong Kristo Jesus. Kapakipakinabang para sa ating mga alagad ni Kristo, makinig, opo ang makinig at tanggapin ang mga pantas na payo na aakay sa ating paglagong espiritual. Tanggapin natin ang mga pagtuturo ng mga ministro ni Kristo, ang ating mga matatandang kapatid sa Iglesia. Sa tiyak na panahon, tayo ay magiging guro at leader din na lilikha ng mga bagong alagad ni Kristo. Sa mundo, may iba't ibang tinig kang maririnig.
may tinig na nagsasaya, may tinig na lumuluha, may tinig din na nawawala, may tinig na naghahanap, nagtatanong, mayroon bang nakikinig? Hinihintay ka ng Ama sa tahanan niya. Nananabik na siya na makapiling ka, tapat mong pagsuko. Hinihintay na niya, nananabik na siya sa pagtitiwala mo. Sa kinamin binabata iyong dinggin, ang kanyang paanyaya, pamatong niya ay pasanin, maamong tinig iyong dinggin, ang paghahari niya ay tanggapin. Kaluluwa'y pagpapalain, hinihintay ka ng Ama sa tahanan niya. Nananabik na siya na makapiling ka, tapat mong pagsuko. Hinihintay na niya, nananabik na siya sa pagtitiwala mo. Dati ikaw na tinig na walang dumirinig, ngayon sa kanyang paanyaya, tinig mo ay isalin. Hinihintay ka ng Ama sa tahanan niya. Nananabik na siya na makapiling ka, tapat mong pagsuko. Hinihintay na niya, nananabik na siya sa pagtitiwala mo. Hinihintay ka ng naman, nananabik na siya, tapat mong pagsuko. Hinihintay na niya, nananabik na siya sa pagtitiwala mo. Nananabik na siya hinihintay kanya. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Para sa marami, ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ibaba at minsan ay nasa itaas. Kapalaran o pagkakataon para sa marami ang takbo ng buhay. Kapag swerte ka, swerte ka. Kapag malas, malas ka. Sa atin na mga nakakakilala sa katotohanan, ang takbo ng buhay ay hawak ng Panginoon. Masama man yan o mabuti, lahat yan ay pinapangyayari ng Panginoon. Hindi nagkataon lamang, kundi itinakda. Dapat na maliwanag sa atin ay ang dulo, ang lakip-lakip na pinapangyayari ng Diyos sa ating buhay. Ano nga ba ang nasa dulo ng ating buhay? Ito po ang ipaglilingkod sa atin ng Elder Regem sa segment na pinamagatang Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po, minamahal na mga kapatid at mga tagapakinig, aming mga kaibigan, ating kapwa, anak ng Panginoon. Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos at nawa sa araw pong ito ay madama natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga biyaya. Sa sandaling ito, mga kapatid, ay ating pong tatalakayin isang mahalagang bagay upang anuman pong sitwasyon, anuman pong mangyari, ay ma-honor natin, mag-glorify ang ating Creator. Ito po ay kaugnay ng ating mga tinalakay, ng mga nagdaang mga araw at nakasulat din po sa unang Tesalonica 5:16 hanggang 18. Ang nakasulat doon, rejoice always, di po ba? Be prayerful and give thanks in everything. So yun po ang ating pamagat, give thanks in everything. Sa Tagalog, salamat sa lahat. Meron po akong nabasa ang nakasulat doon. Happy moments, we should praise God. Difficult moments, we should seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. So napaka-powerful po ng mga salitang ito. Ulitin ko po. Happy moments, we should praise God. Difficult moments, we should seek God. Hanapin natin siya. Quiet moments, we should worship God. Painful moments, maraming pagsubok, alalahanin, we should trust God. And every moment, anumang pong sitwasyon, anumang oras, we should thank God. Napaka-powerful, pero napaka-effective po kung i-apply natin sa ating buhay. Sabi, give thanks in all circumstances. Yan po ay kalooban ng Diyos for us na magawa sa ating buhay. Regardless po ng how difficult our situation or circumstance, we should give thanks in everything. And alam niyo po, we will always find reasons to thank our God. Yan po ang mahalaga. Ano man pong sitwasyon sa buhay natin, ano man pong nangyari o nangyayari, tandaan po natin, we can always find reasons, mga dahilan, to be thankful. Ano po ang katunayan o katotohanan ng mga bagay na ito? Sa Roma 8:28, doon po yung nakasulat, we can be thankful sa lahat ng mga pinapangyayari ng Diyos sa buhay natin sapagkat at the end of the day, ang bottom line po noon ay para sa ating eternal benefit. Para po sa ating ikabubuti bilang tao, bilang Kristiyano. Tayo po madidevelop, di ba? Magmamature tayong lalo bilang Kristiyano. Ikaw bilang magulang, bilang tatay at nanay, ikaw bilang anak, bilang kabataan, pagka tayo pinagpapasalamat sa lahat ng nangyayari. Pagka po minamahalaga natin yung mga pangyayari sa ating buhay at nakapupulot tayo ng aral doon, mapapabuti po tayo. Mapamagulang, mapamanga anak, napaka-applicable po ng bagay na ito. Ano pa? We can be thankful that nothing can separate us from God's love. Yan po yung nakasulat sa Roma pa rin, 8:37-39.
Ano ba ang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Di ba? Yan po'y napaka-powerful din na talata. Wala pong kahubaran o kahirapan. Wala pong karahasan. Wala pong pagsubok. Wala pong temptations. Wala pong sakit. Kahit nga po kamatayan. It cannot separate us from God's love. Di po ba? Walang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Ibig po sabihin, mga kapatid, anuman pong sitwasyon, God is loving us. Mahal niya tayo at yung kapakanan po natin ang kanyang palaging tinitingnan. Ano pa ang dahilan para maging mapagpasalamat? We can be thankful that His grace is always sufficient. Yan po yung nasa 2 Korinto 12:9. Ang awa ng Diyos, ang kanyang pagmamahal ay laging sapat upang malampasan po natin anumang nangyari at nangyayari sa ating buhay. May problema ka sa asawa. May problema tayo sa ating anak. At yung anak may problema sa eskwela. May problema ka sa relasyon mo, sa girlfriend mo o boyfriend mo. May problema ka sa iyong kamag-aral. God's grace is always sufficient for us to overcome and to be victorious doon po sa mga bagay na yaon. Yun po ay mahalaga na may sa puso natin. Tandaan po natin yung mga diwa ng mga talatang yaon. Ulitin ko po, maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng mga pinapangyayari ng Diyos sapagkat yaoy pawang sa ating kabubuti. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nothing can separate us from His love. At magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat palagi ang kanyang grace, ang kanyang awa at pagtulong ay sufficient for us to be victorious and for us to overcome yung mga nangyayaring hindi natin tila gusto sa ating buhay. Mga kapatid, meron pong big difference between being thankful for our circumstances and in our circumstances. Ulitin ko po, may malaking pagkakaiba po ang maging mapagpasalamat tayo sa ating sitwasyon at sa sitwasyon na ngayon ay ating na-experience. Ano po ang halimbawa ng mga bagay na ito? Mga kapatid, mga kaibigan, we may not be thankful for being poor. Di ba? Halimbawa, mahirap tayo. Hindi katulad tayo ng iba na well-off sa buhay. But, pwede po tayong maging mapagpasalamat that many around us are poorer than us. Di ba? O maaaring hindi ka maging mapagpasalamat dahil simple lang ang buhay mo. Hindi kayo mayaman, wala nga kayo sa middle standard, middle income. Pero you can be thankful na mas marami sa paligid po natin ang mas mahirap ang kalagayan. Ano pa ang halimbawa? We may not be thankful that we are sick. Sino ba magpapasalamat na nagkasakit ka? Lalo na kung malubha, di po ba? But we can be thankful sapagkat we are able to buy medicines. We are able to acquire yung services po ng mga doctors, di po ba? We are thankful sapagkat meron tayong pamilya, asawa, anak, kapatid, na He's taking good care of us. Di ba? Lahat naman tayo magkakasakit, sooner or later. Maring di natin pagpasalamat sa Diyos yan, pero we have reasons to be thankful. Maring kaya mong magpagamot, meron kang pambili ng gamot, meron kang mga mahal sa buhay na titingin at mag-aalaga sa iyo. Di ba? Ano pa? Ang halimbawa, we may not be thankful that we are being persecuted, but we are thankful that God can use those persecutions for our eternal benefit. Di ba? Kaya nga nakasulat sa Bible, kayo mga nagsaya pagka kayo pine-persecute. Di ba? Baliktad pine-persecute ka na nga, hinuhuli ka na, sasaya pa. Pero we can find reasons to be happy sapagkat yun ang nangyayari para sa ating eternal benefit. Lalo tayong magpapakumbaba, lalo tayong
mangangapit sa Panginoon, magiging mapanampalatayahin. At ang idudulot po noon, madidevelop ang ating inner self, ang ating kaluluwa, ang pagkatao, at magiging deserving sa eternal reward, eternal life. So, yan po ang mga halimbawa ng kung paano natin dapat tanggapin ang mga pangyayari sa ating buhay. How should we react sa anumang pong sitwasyon? Tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, we always can find reasons to be thankful sa Panginoon. Ngayon, may nabasa po ako, share ko lang sa inyo. The secret of contentment or being thankful is the realization that life is a gift. Yung daw pong sikreto ng contentment at yung pagiging mapagpasalamat sa Diyos ay yung ma-realize po natin na ang buhay itself is a gift from God. Totoo naman po yan eh. Kasi marami pong tao, mahabang panahong binubuhay ng Diyos, binibigyan ng mga favors, nagpo-provide ng Panginoon ng kailangan niya, pero hindi masaya, hindi mapagpasalamat. Yun nga pong life itself, yung buhay, mismo, yung kalakasan, dapat nang ipagpasalamat sapagkat yung po ay regalo ng Panginoon. So, ibig lang pong sabihin ng mga salitang iyon, habang buhay, pwede tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. Because life itself is a gift from God. To enjoy yung mga blessings ng Panginoon, para makita yung nakapaligid sa ating mga magagandang ginawa ng Panginoon, para i-enjoy ang ating family, i-enjoy yung friendship sa ating mga kaeskwela, mga kaibigan. Yun po ang mahalagang maunawaan nating lahat. Life itself is a gift na dapat po nating i-celebrate. Ngayon, never forget to thank the Lord for the things that have not happened to us. Kasi tayo, kadalasan ang pinagpapasalamat lang natin yung mga nangyari, di ba? Yung mga nangyari at mga tinanggap natin buhat sa Panginoon. Halimbawa, natanggap ka sa trabaho. Salamat, Lord. Nagtagumpay ang iyong negosyo. Praise God, salamat po. Sinagot ka ng girlfriend mo. Nakapasa ka sa exams. Salamat po. Tama naman po, pagpasalamat natin kasi blessings ng Diyos yun eh. Pero we should also thank God for the things na hindi po nangyari sa atin. Halimbawa, Panginoon, salamat po. Hindi ako tinamaan ng COVID-19. Di ba? Maraming tao tinamaan niya, namatay. Salamat sa Diyos, hindi ka tinamaan. Hindi ka naging positive. Di ba? O hindi ka nag-suffer. Salamat po, yung aming bayan, hindi inabot ng matinding bagyo o baha. Maraming bayan po sa Pilipinas, maging sa iba't ibang mga bansa, binabaha. Delubyo, dumarating sa kanila, maraming namamatay, maraming ari-arian ang nawawasak. Salamat po, hindi po kami nakasama sa kalamidad na iyon. Diba, sa Korea, nagkaroon ng stampede. Sa ibang mga bansa, nagkakaroon po ng mass shooting. Marami pinapatay, binabaril. Salamat po, sa Pilipinas, walang ganon. Sa Pilipinas, wala pong stampede. Salamat po, Panginoon. Yun nga, salamat, di ako nahuli ng pulis. Di ba? May violation ka kasing ginawa. So mga kapatid, yun po siste lang. Pero dapat pa rin ipagpasalamat, di ba? Salamat, di ako nahuli ng pulis. Nakalimutan ko yung lisensya ko, hindi ko pala dala. Di po ba? Salamat, di ako nahuli ng pulis. Yung sasakyan ko, coding pala. Hindi ko alam. Di ba? Yung mga simpleng bagay na hindi nangyari na dapat po nating ipagpasalamat. So, maraming bagay tayo na pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Yung mga aksidenteng hindi nangyari, yung mga calamities na hindi nangyari, yung mga illnesses na hindi natin naranasan, hindi tayo naging biktima ng iba't ibang mga kalamidad. Yung mga hindi nangyari na dapat nating ipagpasalamat, katulad ng pagpapasalamat sa mga bagay na ating tinanggap, naranasan, sa kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. Meron pong isang pangyayari ng panahon po ng slavery.
meron pong isang babae na alam naman natin yung mga black people noon ay talagang ginagawang alipin ng mga puti. Pero itong black woman na ito, nakilala niya ang Diyos, ang Panginoong Kristo Jesus. At siya'y naging mabuting slave ng kanyang amo ng mga puti. At mabait naman yung kanyang amo ng mga puti. Sinasabay siya sa pagkain. Yung amo niya, hindi naniniwala sa kabutihan ng Panginoon, pero siya naniniwala. So before she eat her meal, siya po ay nagpe-pray. Nagpapasalamat sa kanyang kakainin. Minsan, sinabihan po siya ng kanyang amo, ng kanyang puting amo. Bakit ka ba nananalangin pa? O nagpapasalamat samantalang kahit hindi ka manalangin, provide ka naman namin ng pagkain. Hindi ka magugutom kasi mabait ka naman . Alam niyo po ang sagot ng slave na babae. Ito po sabi niya, it makes everything taste better to be thankful. Kapag ka daw po siya nananalangin, lalong sumasarap yung pagkain. At nakakaramdam siya ng ginhawa at kaluguran. Pagka nire-recognize niya, ina-acknowledge niya na nag-provide ng kanyang pagkain ay ang greatest of all time. Ang ating Creator. Di ba? Pagka po may isang bagay na binigay sa atin ng Panginoon, bahay, kotse, damit, sapatos, anumang bagay, lalo pong ma-enjoy natin yon pagka meron tayong puso o kaloobang kumikilala, nagpapasalamat sa Panginoon. Pagka po may mga dalangin tayong dinig ng Diyos, maayos na trabaho, maayos na asawa, mababait na mga anak, lalo po nating ma-enjoy sila, ang mga yaon, kung tayo po kikilala sa kabutihan at kaawaan ng ating Panginoon. It will make our lives colorful, meaningful. Di po ba? At we are honoring God. We are honoring our Creator. At nagiging maluwalhati rin tayo sa paningin ng ating Panginoon. So yun po ang kagandahan ng pagkakaroon ng puso na palagi nagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. So anong pong mangyari, hindi man natin gusto na mangyari sa ating buhay, nagpasalamat pa rin tayo. At sigurado makakakita ka pa rin ng dapat mong ipagpasalamat. If we thank God sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, ang bagay na iyon, ang pangyayaring iyon, it will turn into a blessing. Meron po akong kilala o alam, kapatid natin . Dumanas siya ng matinding karamdaman. Pero yung pong karamdamang matindi na dumating sa kanya, ay lalong nagpasakdal ng kanyang pananampalataya. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Lalo siyang nangapit sa Panginoon. Lalo siyang naging prayerful. At lalo niyang na-inspire yung kanyang pamilya to serve God, to love God, and to appreciate life. Kaya yun po yung nagdulot ng kabutihan, hindi lang sa kanya. Siya yung naging sakdal, maging sa kanyang pamilya, nagdulot po ng lalong matibay na pananampalataya at nagkaisa sila na lalong maglingkod sa Panginoon. So yung pagsubok na matindi, it turned out to be a big blessing for them. So sana po mga kapatid, maging gayon ang ating pananaw sa lahat ng mga bagay na pinapangyayari sa ating ng Panginoon. Gusto man natin o hindi, ang mga bagay na iyon, we should give thanks. Pasasalamat sa kataas-taasang Diyos. Salamat sa lahat sapagkat yun po ang paraan upang maging mapayapa, maging masaya tayo at tunay na ma-enjoy ang mga blessings sa atin ng Panginoon. Nawa po ang mga bagay na ito, magawa nating lahat, may apply sa ating buhay, magmula ngayon at magpakailanman. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating pong programa. At bago po ang pansamantalang pagtatapos, tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran.
inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating pong panalangin. Panginoon naming Diyos na mapagmahal, mapagmalasakit, at nagpapala sa araw-araw ng aming mga buhay, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat sa programang ito upang bigyan kami ng opportunity na makapaglingkod ayon sa kalooban mo sa lahat ng aming kapwa-tao. Sana po sa mga kapatid ay maibahagi nila ang episode na ito sapagkat sa bawat araw ng aming buhay ay totoong kailangan namin ng iyong pagtulong sa pagtanggap at pagharap namin sa mga pagsubok sa buhay na ito. Sumasampalataya kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga aral na inihatid ng iyong kasangkapan. Tiyak na magkakaroon kami ng gabay sa maghapon na aming lalakaran. Ito man ay sa pag-aaral ng mga estudyante, hanap sa lapi ng mga magulang, sa ministry. Tulungan mo kami na manghawakan sa iyong mga pagtuturo upang malagpasan namin ang mga pagsubok na ito at sa bawat paglagpas namin sa pagsubok na pinapayagan mong mangyari, lumikha sa amin ito ng matibay na pag-asa, matibay na paninindigan. Magbago kami sa paraan ng aming mga pag-iisip, lalo kaming lumakas. At kung ito po ang aming ma-experience, ibalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyo sapagkat walang sandali, walang araw, walang panahon na hindi ipinagpala mo ang tulong mo sa lahat ng mga tao. Maraming salamat po. Tulungan mo sana kami na maging mapagbalasakit sa pagbabahagi ng mga dakilang aral na ito. Ma-share namin ang episode na ito sa lahat ng aming mga kaibigan. Ito po ang aming ipinagpapasalamat sa iyo sa pangalan ng Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Sana ay patuloy niyo po kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day. At sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli, Elder Ryan Bernabe po para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po nating pagkikita, isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. Let us all have a blessed day. Pinagpala na tanging sambin ng puso.